Isa po mapagpalang umaga po sa ating lahat at sa biyaya ng Diyos. Ako po muli ang inyong makakasama dahil naatasan po tayo ng Pastor Joel na ako po muna daw ang magsalita dahil nasa lugarin siya ng China at hindi niya maaasikaso. At isang kagalakan po na muling gamitin ng Diyos sa umagang ito bilang daluyan ng pagpapala. Na alam ko sa aking sarili, sa Diyos lamang din naman po ako aasa dahil itong mga gatong bagay, yung pagdadala ng salita ng Diyos ay talagang minsan nais natin na patuloy tayong pagtagumpay ng Diyos at hindi biro-biro din po ang patuloy na mag-pronounce ng kabutihan ng Diyos. Pero kung tayo anak ng Diyos, hindi tayo mahihiya. Kaya isa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at sa biyaya ng Diyos na way patuloy kong ma-deliver ng maayos ang kanyang mga salita. Magkaroon tayo ng magandang internet connection. At bago tayo magpaumpisa, muli po, ang ating devotion ay manggagaling sa lugarin ng DFC Balagtas, Bulacan. Ako po ang Pastor Efraim Nieto. At tayo po muna ay umawit ng isang awitin, Katapatan niyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Katapatan niyo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig niyo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay aalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin kayo, Panginoon. Panginoon, kay buti niyo sa amin. Kayo lamang ang kong sasamba. Aawitan kayo at pupurihin, Panginoon, kay buti niyo sa amin. Minsan pa. Katapatan niyo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig niyo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin kayo, Panginoon, kay buti niyo sa amin. Kayo lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kayo at pupurihin, Panginoon, kay buhay.
sa amin, Panginoon mo sa amin. Tunay nga pong kaibutin niyo, O Diyos, sa aming mga buhay. Bilang iyong mga anak, O God, kami po ay magalak sa inyong presensya na sa umagang ito, mananahan mo na naman po kaming muli sa inyong presensya. Na pauumpisahan po namin ang aming araw, ang aming umaga ng kagalakan na mag-aral ng iyong salita, magbulay-bulay. Patuloy lamang po, Panginoon, na matanggap namin ang iyong kapahayagan. Ako na iyong lingkod, gamitin mo lamang po mighty effectively. Kayo po siyang manguna sa amin, O God. At patuloy, Panginoon, kumatagpo sa mga pangailangan ng mga anak mo, Panginoon, na makakasama ko, makikinig, Panginoon, ng live devotion man ito. Nasaan man silang dako, O God. Ang gawain ito, ang online devotion ito, ang patuloy na maging kalakasan ng bawat isa, lalo na yung mga mensahe mo na kayo ang Diyos ang siyang magsasalita, O God. Gamitin mo lamang po akong mga labi, O God, bilang dahiluyan ng pagpapala sa umagang ito, O God. Sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, sa pangalan ni Jesus. Amen. At muli po binabati ko ang bawat isa na isang mapagpalang umaga po. At sa biyaya ng Diyos, tayo po ay patuloy na samahan ng banal na Espiritu, dahil alam ko naman po na ang bawat isa sa atin ay talagang iniibig ang Diyos. Ang kabutihan niya o ang katapatan niya ay talagang sumasagana sa bawat isa sa atin. At tayo po ay dinadala ng salita ng Diyos. Tayo po ay mag-aaral sa aklat ng Isaiah chapter 43 verse 1 lang po. Sinabi dito, ang title po, nangako ang Diyos na ililigtas ang Israel. Pero dito po tayo sa 1, pero ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong lumikha sa iyo, O Israel, huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. Napakaganda pong pangako ng Diyos o deklarasyon ng Panginoon na ang bawat isa pong minamahal niya ay dapat pong huwag matakot. Dahil sinasabi dito, bibigyan ko po ito ng title, we are God's possession. We are belong to God. Tama naman po, di ba? Kung paano sinabi ng Panginoon sa Jeremiah 1:5 kay Jeremias na bago pa o nasa sapid na pupunan pa lang nilikha na ng Panginoon. Di po ba? Kaya pinili na si Jeremias. At tayo, totoo naman po, pagmamay-ari tayo ng Diyos. Hindi natin pwedeng angkinin ang ating sarili na tayo ang nagmamay-ari. Magulang natin ang may-ari. Lahat ng bagay na nakikita natin dito sa mundo ay pag-aari ng Diyos. Ang kalupaan, ang kalangitan, ang bawat nilalang dito sa mundo, maging ang ating lakas sa umagang ito. Kaya tayo nagagalak kasi nagising na naman po tayo. It because of God's grace. Sa kapangyarihan ng Diyos, di po ba, tayo ay talagang nakakantan natin ang bawat biyaya niya. Yung tayo ay namulat yung mata. Na sa umagang ito ay talagang sabi ko, Lord, pagtagumpayin mo lamang po ako. Alam ko na yung mga anak mo ay kailangan mong pagpalain muli at talagang palakasin. At sa aking pong buhay, alam ko na medyo kinakabahan pa nga ako eh. Dahil alam ko yung iba sa makikinig dito sa live devotion nito ay mga aral na sa salita ng Diyos at mas magaling pa sa inyong lingkod. Pero dinadala tayo sa pagkakataong ito, sa umagang ito, na tayo ay lalakas sa sitwasyon na ang Diyos din ang may hawak, may cover. Di po ba? Sa bawat sitwasyon, sa bawat pamumuhay natin sa araw-araw, sabi dito, huwag tayong matakot mga kapatid. Bakit? Ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin. Hiram lang ang ating pong buhay. Hiram lang yung hininga natin ngayon sa umagang ito. Naway yun yung maging kagalakan natin. Binigyan pa muli tayo ng isang kagalakan na salamat Lord kasi nung isang linggo, naranasan ko ang pagtatagumpay.
Pinaranas mo sa akin na huwag akong matakot kasi anak mo ako eh. Ikaw ang naglikha sa akin. Ikaw ang pumili sa akin sa kalalagayan nito. Kaya nga sabi dun sa sa Isaiah 41:10, nasabi po dito, alam na po ito ng bawat isa. At alam ko yung iba, like verse na ito, sabi dito sa 41:10, huwag kang mahamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan kita sa pamagitan ng aking kapangyarihan na siya rin makakapagligtas sa iyo. Na tayo'y nakabilong sa Panginoon, nasa kanyang mga kamay niya tayo. Tayo inanyuan ng Diyos na kung paano tayo may katawan, may kaisipan, may nararamdaman, merong tabi nga ay ano man yung iniisip natin nanggagaling sa Panginoon. Kasi yung pagkatawag sa atin ay kalooban din ng Diyos. Kaya sabi dito sa 1, huwag kang matakot dahil ililigtas kita, o Israel. At alam natin si Israel, ay pinili din ng Panginoon. Si Jacob. At alam naman natin bakit siya naging Israel. Sa pakikibagbon niya. Hindi po ba? Sa Espiritu o sa Panginoon. At yung mga bagay na ito, sa atin man, kung babasahin natin ng Bible, lahat ng pinili niya, binigyan niya ng magandang layunin. Hindi po ba? At doon sa layunin na yun, sino po ba ang dapat natin iniisip natin, nakasama natin? Ngayon, ano man yung mga lakbayin natin, ano man yung mga schedule natin, ano man yung mga kompromiso natin, ano po ba ang naiisip natin? Maraming bayarin, hindi po ba malapit na ang enrollan, or may mga gawain na ipinamanhik sa atin ng Diyos, or talagang meron tayong mga ministry na gustong itaguyod para talagang mas mapalawig pa yung kaharian ng Diyos, or yung pagtalagang mga inaan niya sa atin, or nasa ibang bansa tayo, may kinakaharap tayong problema sa trabaho natin, na kung paano tayo dinala sa ganong kalalagayan, maiisip talaga natin, it because of God's grace, power, in His power. Dahil minsan, yung kung paano tayo nakapunta sa kalalagayan na yun, hindi man dito sa lokal, or nandito man sa lokal, na kung paano tayo nagtagumpay sa kahapon, sa nagdaang linggo, ganun din natin mapapagtagumpayan. Kasi sabi nga dito, huwag tayong matakot. Dahil alam niyo po sa aking sarili, ako po ay talagang isa rin ako sa mga talagang hindi ka rin karapat-dapat. Hindi rin ganun ka husay kung paano ipapahayag ang salita ng. Pero tayo ay pinili ng Diyos. Kailangan natin tindigan. At hindi nangungusap ang Diyos na huwag tayong matakot. Kasi pag tayo natatakot, hindi po ba, parang inaano po natin ang kakayanan ng Diyos. Na meron tayong doubt. Sinasabi sa salita ng Diyos, yung hindi makakapagbigay lugod sa Panginoon, yung kumbaga walang pagkaano po, di po ba? Sabi doon sa Hebreo 11:6. At bilang pinili niya, di po ba? Inari niya tayo na kanya. Tinawag niya tayo sa kanya, mga anak niya. At yun po yung sinasabi sa salita ng Diyos, na napakasarap, anak tayo ng Diyos, na tayo ay talagang hinango sa buhay na hindi kaaya. Na anuman yung hirap na ating pagdadaanan, pangahawakan natin na mas mabuti ito kaysa sa dati nating buhay. Kasi nasa kamay na tayo ng Panginoon. Amen po. Sa mga kapatid ko, na huwag tayong matakot na malaki ang bayarin natin, malaki yung talagang gagampanan natin, nasa anuman sitwasyon tayo. Dahil isang bagay na nasabi nga sa Salmo 23, na yung sinasabi doon, dumaan man ako sa libis. Hindi ko po masyadong sabi ba dito,
kahit sa 23:4, kahit na dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ang aking kasama. Dala niyong pamalo sa akin ay nag-iingat at ang inyong mga tungkol ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Na kung babasahin po natin yung mga sumusunod na talata, pero dun lang din naman po ako dinadala sa 1, na yung talagang yung kabutihan ng Diyos, yung ating mararanasan. Hindi niya tayo hahayaang patuloy na madapa, mamatay, di po ba? At kung sa bagong tipan naman po, sinasabi doon sa Roma, di po masyadong mahaba ang mensahe ng Panginoon. Iniiwan lang po sa atin yun talaga, magiging kalakasan natin. Sabi po dito sa Roma, at talagang ito din po ay nagsising sa akin tuwing tayo ay gagamitin ng Panginoon sa anumang kapamaraanan, kung tayo maghahayag sa mga matatanda, kung tayo hahayo, kung tayo mag-encourage ng mas sa atin, ng mas marunong sa atin, mas mataas yung prinsipyo sa atin, yung maraming kinalaman, di po ba? Sabi po dito sa Roma 8:31, isasama ko na po yung sumusunod. Ngayon kung iisipin natin ang mga bagay nito, masasabi natin panig sa atin ng Diyos dahil walang magtatagumpay sa atin. So sa English, maganda po to. If God is with us, who can be against us? Kapag ang Diyos ay nasa atin, anong iisipin natin na hindi natin magagawa? Sino ang magtatagumpay sa atin? Ang Diyos ang poprotekta sa atin. Ang Diyos ang nangunguna sa atin. Nag-aan sa atin, sumasaklaw sa atin ng kanyang kapangyarihan. Nasa atin ang banal na Espiritu. At isang bagay pa, na kapag naaalala ko itong salita na to, yung pag-ibig ng Diyos. Sabi nga sa John 3:16, pero dito tayo sa 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ibinigay niya para sa atin, tiyak na ibibigay din niya. Roma 8:32. Sabi dito, ang lahat ng bagay. Mga kapatid, yun lang naman po ang talagang inaano ng Panginoon. Di po ba? Ano man yung plano natin sa buong linggo, buong araw na ito, anak tayo ng Diyos. Kung kaya nga niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak. John 3:16. Pero dito tayo sa 32 na noon. Tiyak na ibibigay din niya yung nais ng puso natin. Iniisip ng ating kaisipan, Lord, baka nanghihina ang bawat parte ng aking buhay, pero ito ang inuutos mo sa akin. Di po ba? Tumindig sa pagkatawag mo. Bigyan, kumbaga sinasabi mo, huwag akong matakot. Kasi ikaw ang Diyos na sumasa akin. Ikaw ang nagbigay ng lahat. Ikaw ang may gawa ng lahat ng bagay dito sa mundo. Kontrolado mo ang bawat sitwasyon, mga kapatid. At kung paano ko namamangha sa kabutihan ng Diyos sa buhay ng mga lingkod niya at sa buhay din ng aking tagapanguna na si Pastor Joe. Dahil sa kabutihan ng Diyos, di po ba? Nandun siya sa punto ng talagang nagtatagumpay ang Diyos. Di po ba nagtagumpay muli ang lugarin ng ating Mother Church sa Taiwan sa ika-10 anibersaryo, at talaga nakita natin nakauwi ng maluwalhati ang mga lingkod na nagmisyon doon, si Mami Mars at ang buong team, maging ang mga conference, di po ba? Sa SAC, ang Women's Conference, at ngayon yung mga Pastor Kid Conference. Alam nating magtatagumpay ang Diyos kasi siya yung Diyos na may akda at pumili at may likha ng lahat. Tayo sumusunod lamang sa kanyang panukala, sa kanyang nais. At yung bagay na yun, kung iisipin natin, ang Diyos ang dakilang.
kapangyarihan ng lahat ng bagay nito. Ano lang tayo, instrumento lang tayo. Daluyan lang tayo ng kanyang kapangyarihan. Nasabi nga po ng Pastor Joel, ay baka hindi ko kasi maano, kaya sabi ko, Lord, kailangan po magtagumpay sa oras na ito. Dahil alam ko po na hindi ko alam, kumbaga meron pang ano, no? Sabi nga, ako nga po nagsasalita, pero meron pa rin na, kumbaga, alam ko kasi na mas marami pang maano sa akin. Na mas maano pa magpahayag. Pero ganun pa man, dahil nautusan tayo, o nabigyan tayo ng, ano, na sabi nga ay, na assignment, ititindig natin. Dahil mas makapangyarihan ang Diyos na nagbigay sa atin ng kaisipan, ng kagalakan, na everyday is a blessing. Na nandun daw po siya sa China ngayon, pauwi, at baka hindi niya maano dahil sa kanyang hectic na schedule. Kaya ako ay isang nagagalak din na sa pamagitan ng buhay ng mga lingkod na ginamit, na ang Diyos talaga ay kamangha-mangha. Saan man dinadala ang kanyang mga piniling lingkod, diba? He provide, He protect, diba? He equip, di po ba? Dahil sa maganda niyang plano, di po ba? Na ipahayag natin. Ang sinasabi pa nga dito ay sa 1 Peter, dito po tayo magtatapos. 1 Peter 1:20. Sabi dito, bago pa likhain ng mundo, pinili ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin at ipahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. So yung buhay ng Panginoong Jesus ay pinili din. At tayo talagang sinasabi sa salita ng Diyos ay naaring kapatid ng Panginoong Kristo. So yung mga bagay na ito, mga kapatid, at sa mga makakapanood pa, encouragement lamang po. Alam ko na minsan mas marami pa ang alam ng mas makikinig pa. Pero ito po yung binibigay na mensahe ng Panginoon na tayo ay we are in God's possession. We are belong to God. Ano man yung nilalakaran natin, ang Diyos din ang may kaloob. Siya din ang may plano. Di po ba? Siya din ang may nagtakda. Dahil walang bagay dito sa mundo, walang bagay sa ating pong buhay ni hindi niloob o nangyari sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Di po ba? Na kung paano pinili si Jesucristo bilang tagapagligtas, tayo din pinipili sa magandang kapamaraanan. Di po ba? Sa ating pamilya, sa mga hawak nating ministry, sa trabaho natin, di po ba? Kung nahirapan tayo sa mga lopan, pansyang, di po ba? Doon sa obligasyon natin na minsan parang sa atin binibigay yung mga mabigat na load, at yung kasama natin na hindi Kristiyano ay papetiks-petiks lang. Maraming ganyan sa Taiwan. Dahil Kristiyano, sinusubok tayo. Pero yung kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa atin dahil tayo iniibig niya. Tayo pinili niya. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay pagmamay-ari, or we are belong to God. Salamat po, O Diyos, na yung katapatan niya ay patuloy na maging kaaliwan ng bawat isa sa ating mga kapatid. Ano man sitwasyon natin, ano man yung kakaharapin natin sa buong linggo, na kung paano natin namalas ang bawat biyaya, masasaya, mahirap na sitwasyon sa mga nagdaang linggo at kahapon, pero nakita natin sa ating sarili ngayon na ito ko malakas, di po ba? Ito ko na dahil sa biyaya ng Diyos nakakangiti, is because sa kapangyarihan at pag-iingat ng Diyos. Kaya tayo po'y manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang may hawak
Sa iyong mga kamay, nalikha ang lahat ng bagay. At kayo din po, Panginoon, sa inyong kapangyarihan, yung dakilang plano mo na ito, na aming nilalakaran, ay alam naming tapos na sa inyong kapangyarihan, sa inyong libro, na kung maunawaan lamang po namin, talagang hindi kami matatakot. Kahit dumaan kami sa libis, di po ba? Even we walk in the valley of death, we will fear no evil, O God. Hindi kami matatakot. Kasi ang tanglaw namin, ang iyong kamay, ang iyong Spiritong makapangyarihan, ang iyong pamalot tungkod ang nag-aalagay lalay sa amin na hindi kami mapapano, hindi kami malalaglag sa anumang mga bangin bilang kami ay mga tupang. Kaya sa umagang ito, O God, patuloy nga pong maging kaaliwan ng bawat isa sa amin yung dakilang pangako mo, yung kamanghamang-hamong gawa na you will sustain us, you will protect us, and you will give us the victorious life. Na ikaw ang nagdisenyo sa bawat isang anak mo, O God. Salamat po, Panginoon, sa katapatan at biyaya mo na aming naranasan at mararanasan pa sa mga susunod na araw at bukas, O God. Dahil kayo ang Diyos na tapat. Kayo ang aming Diyos ng pag-asa, O God. Pagpalain niyo po ang mga lingkod niyo ng aming tagapanguna mula sa pamilya ng Pastora Never at ang kanyang sambayanan. Magkakahiwalay man po sila, O God, kayo po ang maging kaaliwan nila, na ang buhay nila ay pinili mo. Pagpapala po iyon at kalakasan sa bawat isa. Lalo na po ang Pastor Joel na nasa China, O God, ang kanyang traveling, mercy, Panginoon, at yung protection niya, ang patuloy niyang maranasan, O God, maging ang kanyang naiwan na mag-ina sa lugarin ng Pandi, maging aming tagapanguna, ang aming superintendent, ang mga pamilya ng Masaredo, O God. Cover them, Panginoon, with your precious blood and anointing, that kayo nga po ang Diyos, Panginoon, na managana din, Panginoon, na kung paano nagtapat sa kahapon, magtatapat ka pa po, at patuloy mo po silang tulungan, Panginoon, para madala kami sa higit pang biyaya, O God, na magpapatuloy hanggang sa makamtan namin ang buhay na kaloob nyo. Hallelujah. Salamat po sa umagang ito at sa mga kapatid kong kasama ko through online, O God. Hawakan niyo po ang kanilang pumbuhay, ang patuloy na maging kaaliwan nila, ang iyong presensya, ang iyong banal na espiritu, that hindi sila matatakot dahil kayo ang nangako, O God. Kayo ang patuloy na poprotekta sa kanila sa bawat manonood pa. Sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, katapatan niyo, O Diyos, ay dakila sa aming pong buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless po sa bawat isa. Muli po, tayo ay magalak. Ang Diyos natin ang ating dakilang pag-asa. Hallelujah.